So naging bagyo na nga ayon sa Japan Meteorological Agency itong binabantayan nating sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Balikan na natin yan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga pala si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So naging bagyo na nga o itinaas na ng Japan Meteorological Agency sa minor tropical depression o mahinang bagyo itong sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan, ito po ay nasa approximately 500 kilometers na lamang ang layo sa ating boundary line. Pero mabagal po itong kumikilos. Maaaring sa darating na Wednesday, posible po itong makapasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kapag makapasok na po ito sa bagyo, yan po ay tatawagin nating Bagyong Kabayan. Within the next 24 hours, posibleng itaas na rin ang pag-asa as a tropical depression o isang bagyo na itong binabantayan nating sama ng panahon sa labas ng ating PAR. So saan po ito pwedeng pumunta at bakit mabagal itong kumikilos? So unahin natin kung bakit mabagal ito kumikilos. Bukod dito sa 95W Invest o yung ating binabantayang low pressure area, sa labas ng PAR, meron pang isang sama ng panahon na napakalayo naman sa ating bansa. Ito naman si 96W Invest. So ito pong 96W Invest ay nagkakaroon ng some sort of interaction dito sa 95W Invest. Siya po ang nagpapabagal sa pagkilos nitong 95W Invest. Maliban dyan, meron din nakapatong na ridge ng high pressure area dito po sa ating binabantayang sama ng panahon. So pumunta naman tayo kung saan ito posibleng pumunta. Dahil pa rin dito sa ridge ng high pressure area na ito, yan po ang tumutulak pababa dito sa ating sama ng panahon. Sa ngayon, medyo malayo pa po ito at marami pa pong posibleng magbago. Pero unless humina itong high pressure area na ito, hindi po makakaitaas o hindi po makakakilos pataas itong ating binabantayang sama ng panahon. Ito po ay hangin sa itaas na bahagi ng ating atmosphere. Ito po yung ating range ng high pressure area. Ito rin yung ating tinatawag na steering level na kung saan ito po yung nagdidikta kung saan posibleng pumunta yung ating sama ng panahon o bagyo. Kung mapapansin nyo, meron tayong gap dito or meron tayong dalawang high pressure area. Ito po yung ating maliit na tsansa na posibleng mag-recurve itong ating binabantayang sama ng panahon. Pero sa ngayon, at base rin sa climatology, kapag buwan ng November, mas mataas po ang tsansa na maglandfall ang mga bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Although hindi natin inaalis ang possibility na ito ay mag-recurve pataas, babantayan din natin ang posibleng pagsubsub nito. So narito muli ang ensemble forecast track ng GFS para sa 95W Invest o yung ating binabantayang low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pinapakita nga dito ang mabagal na pagkilos nito dito sa eastern section ng Mindanao. Posibleng sa darating na Wednesday, yan nga ay makapasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility as a tropical depression. Pero base rin dito, napakalawak po ng spread ng posible itong puntahan sa ngayon. So mula hilagang bahagi ng Mindanao hanggang Luzon or recurve pataas, yan po yung ating possible scenario sa ngayon. Para naman sa lakas, nagfluctuate pa rin yung ating pagtaya para sa intensity nito. Pero asahan natin na habang tumatawid po yan dito sa Philippine Sea, makakaasa po tayo ng unti-unting paglakas itong ating binabantayang sama ng panahon. Sa kasalukuyan, wala pa po tayong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at wala pa rin pong direktang epekto itong ating binabantayang sama ng panahon sa anumang bahagi ng ating bansa. Generally, fair weather po tayo sa malaking bahagi ng ating bansa, maliban lang sa mga posibleng scattered o kalat-kalat na pagulan or thunderstorms dito po sa ilang parts ng Aurora at Quezon dahil dyan po sa ating tinatawag na shear line. At again, dahil nga malayo pa, malawak pa ang uncertainty sa lakas at direksyon itong ating binabantayang bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ganun pa man, patuloy natin itong babantayan at paghahandaan. Bukas nabayanan po muli ang ating update para dito sa ating binabantayang sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Muli, ito po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia.